Good day po mga ka-e-bike. Scooter City po. Darius. Meron po tayong i-check na e-bike from Scooter City. Ang pangalan po niya ay Rush e-bike. Listen, look, and listen, and learn. Ipakikita po namin sa inyo yung quality ng e-bike. Yung specs, tsaka yung features po niya, i-detalye po namin sa inyo sa video na to. Ngayon po, itetest po natin siya kung gaano kalayo ang mararating ng Rush e-bike. Natin sa number 2. Oh, lumalabas na 55. Sana umabot tayo sa Malolos branch. Are you serious? Mga ka-e-bike, ito yung testing natin yung e-bike na to, ang Rush e-bike. May ruta tayong gagawin ngayon, babaguhin natin yung ruta, nakasanayan natin sa mga pagtitesting natin. Kasi itong Rush e-bike, malayo ang nararating ito. Dahil ang specs na nakalagay dito is 60 volts, 72 volts ang specs po ng controller. Ang motor watts po nito is 1,200 watts. Galing po tayo sa bodega ng Scooter City dito sa San Francisco, Bulacan. Lalabas tayo ng Giginto, diretso tayo ng Plaridel, Baliwag. Tingnan natin kung saan makakarating yung Rush e-bike. Ang Rush e-bike is 3 adult passenger po siya. Ang specs ngayon na nakalagay dito is 60 volts, 32 ampere battery. Very premium po yung tsura ng Rush e-bike. Yung plastic niya, makunat po yung plastic niya. Tsaka yung windshield niya, wide siya. Kitang-kita mo lahat yung daan. Mas madaling gamitin ang 3 wheels kasi manubela lang siya, parang motorcycle. Ang braking system po nito is disc brake po yung harapan niya at drum brake yung pinakalikod niya. Very aggressive po yung motor niya, mga ka-e-bike. Saka hindi siya gaanong agtag, wala siyang langit-ngit. Bali, ang speed po niya is 28 number 1. Number 2, meron siyang speed na 35 to 38. Pagka naman po ginamit yung speed mode na number 3, meron po siyang 40 to 45 kph. Ngayon, didiretsuhin po natin ito mga ka-e-bike. Yung 60 volts, 32 ampere battery. Ang pinakikita po ng battery ngayon is nasa 61 siya ngayon. 160 naglalaro po yung pinaka voltmeter niya. Itong Rush e-bike, wide po yung pinakalikod dito kaya medyo matatag po yung ano niya, takbo niya. Dire-diretso lang po tayo. Ngayon po nasa Barangay Abang po tayo ng Giginto. Lalabas po tayo na MacArthur Highway. Wala kang naririnig na alampag, langit-ngit. Kasi yung Rush e-bike is made of plastic. More on plastic po yung Rush e-bike. Yung plastic niya is, tawag po dito sa plastic na ito yung makunat. Hindi po siya nababasag. Yung ibang plastic nagka-crack. Ito po yung makunat po yung pagka-plastic niya. Ito, ang tulay ng Abang. Ito, medyo mataas to, pero madali lang para sa Rush e-bike. Check natin. Kaliwa tayo. Gilid lang po tayo mga ka-e-bike para hindi naman tayo makatraffic. Nasa gitna pa ng pedestrian lane. Napakaangat na, diba? Ito po ang tulay ng Tabang. Ito yung papuntang NLEX sa kanan. Papuntang Manila po yan. Ito naman papuntang Malolos. Ito, Pure Gold Tabang. Bali, ang battery ng Rush e-bike, ang pinakikita niya pagka nakahinto is 63 volt. Pagka po pinigaan niya yung throttle, lumalabas po yung voltmeter ng e-bike. Pinakikita niya po kung ilan pa po yung battery na pwede niyong gamitin, yung pinaka-volt.
Importante po talaga sa e-bike yung malayo nararating ng isang one full charge po ng e-bike nyo. Kasi kung maiksi lang yung magiging travel ng e-bike, hindi po siya magandang gamitin. Kasi matagal po siyang i-charge. Kaya mas maganda po na ang e-bike na mabibili nyo is yung battery is malaki. Pow! Tapos de-demo po namin ng e-bike kung gaano kalayo ang mararating ito. Yung side mirror ng Rush e-bike, visible na visible yung pinaka-likod niya. Ikutan natin ng isang branch ng Scooter City dito sa Santa Rita. Madadaanan natin ang isa sa pinakamalaking branch ng Scooter City. Ito po yung isang branch. Ito po yung pinaka-main branch ng Scooter City, ang Santa Rita. Santa Rita, Guiguito, Bulacan po. Available na po sa Scooter City. Lahat po ng branch ang Rush e-bike. Ang e-bike po is very friendly po siyang gamitin. Kailangan nyo ng service, pamalengke, panghatid sa mga bata, sa school, or pwede rin sa negosyo nyo. Kung meron kayong mga small business, i-deliver nyo, pwede nyo gamitin itong Rush e-bike. May compartment to sa likod na malaki po. Ipakikita ko po sa inyo mamaya yung yung features po nito para ma-appreciate nyo po kung saan nyo gagamitin ang Rush e-bike. Ito po yung palengke ng Santa Rita. Okay, bike, tapusin niyo po ang video na to para malaman nyo kung magkano presyo ng Rush. Sa quality niya, yung presyo niya is sulit na sulit po. Pero mga e-bike, kung hindi pa kayo sanay sa e-bike o hindi pa kayo masyadong sanay sa paggamit na ganitong sasakyan, wag na po kayo magsisingit. Very smooth yung yung suspension niya. Kasi ganong malambot pero hindi siya matigas. Kasi pangit naman yung masyadong malambot. Dapat talaga medyo makunat ng konti. Okay medyo matulin din to. Second gear lang po siya pero iba po yung power niya. Napapansin ko, 2025, kahit saan, traffic. Kaya tama-tama yung e-bike, wala siyang gasolina, hindi siya masakit sa bulsa. Kahit traffic, okay lang. Itong lugar na to is Plaridel. Cagayan Valley Road po ito. Pero Plaridel, Bulacan na po ito. Ang ganda niyang gamitin, hindi siya mabuhay. Kahit 3 wheels siya, malapad kasi yung pinakalikod niya. Pero pagka ganito traffic, malakas talaga sa baterya to. Kasi hinto, tapos diretso, yung pinaka-throttle mo, nasasagad mo siya. Kaya malakas siya sa battery pagka ganitong traffic. Wala na tayong magagawa talaga sa panahon ngayon. Sa dami ng sasakyan. Kaya ganito lahat ng lugar halos traffic Yung mga sasakyan malakas din sa gasolina o sa diesel. Pagka ganito yung katindi traffic. Pero sa e-bike, i-charge mo lang to. I'm sure matipid lang to sa baterya Matipid lang to sa kuryente. Siguro baka yung one full charge, baka magkonsumo lang ng 10 pesos to 15 pesos per one full charge. Pero yung mararating nito, for example, itong Rush e-bike, yung 50 kilometers siguro kayang takboy nito Kasi iba na nga po yung specs ng Rush e-bike ngayon Ito, dire-diretso lang tayo. Dadaanan natin dito, Walter Plaridel. Yung speed natin, nasa number 2 lang siya. Hindi siya ganong malakas, hindi rin siya ganong mahina.
madadaanan natin ng Toyota po mga ka-e-bike. Toyota Plaridel. Pagka ganitong diretsuhan lang yung takbo niya, tapos nakasigumunda ka, second gear, bali yung voltmeter niya hindi gumagalaw eh. Parang hindi siya hirap, smooth lang. Ganito lang dapat katulin yung e-bike eh. Hindi siya ganong matulin kasi alam niyo naman, e-bike lang naman to, magaan. Kaya yung takbong 40, sakto lang po. Ito yung bypass, papuntang Nueva Ecija or lalabas ka ng LS. Ito po yung Toyota Plaridel. Dire-diretso lang po tayo. Tatagusin natin yan. Possible, Baliwag, tapos daan tayo ng Scooter City, Baliwag. Mga ka-e-bike, kaya ginagamit namin e-bike sa mga ganitong video is para ipakita namin sa inyo yung quality na binibenta namin. Kakanan tayo, diretso tayo ng Baliwag. Yung pinaka-drive experience ko rito, ano siya, matatag siya eh. Kahit na medyo yung daan eh, medyo tagilid siya, hindi mo mararamdaman na babaliktad ka yung magpa-fall ka doon sa side na nakatagilid dahil nga pumalapad yung pinakalikod niya eh. Pero mas prepare pa rin na mag-drive yung marunong. Kasi kung talagang hindi siya marunong mag-drive tapos ganun yung madadaanan mo, eh possible magkaroon ng problema. Pero sa kagaya ko na marunong mag-drive ng e-bike, yung mga ganun eh, okay lang sa drive ko. I'm sure yung may pasahero ka sa likod na dalawa, ang magiging experience niya is hindi gano'n nakakapagod, hindi maalog. Kasi nga yung pinaka-shock niya is maganda yung play niya. Ito mga ka-e-bike, medyo malayo na rin ang ruta natin. Ang voltmeter niya is nasa 60 volts pa rin. Nakalagay lang siya sa number 2. Ito yung pinaka-voltmeter, number 60. Tapos naka-second gear ako. And ang takbo natin is 40 kph. Malalaman natin to kung gaano talaga kalayo ang mararating ng isang Rush e-bike in one full charge po. Ito, dire-diretso na po ito. I'm sure papasok na tayo sa Baliwag. Bali, idadaan na lang natin to sa bypass ng Baliwag going to Pulilan, Malolos, Giginto, balik tayo ng Bodega. Mas malayo ito doon sa laging ruta ng pagdedemo natin ng e-bike. Diretso lang tayo. Sa kaliwa nito may bypass eh. Papuntang Pulilan ulit, Malolos. Nadaanan na yung pang-alumpit. Hindi na natin nadaanan ang isang branch ng Baliwag. Bali, kakaliwa na tayo. Actually, mas matipid ng 3 wheels sa battery compare sa 4 wheels eh. Kasi yung 4 wheels, 4 ang gulong niya eh. Kumbaga, mabigat siyang itulak ng battery. Kaya malakas yung kain ng motor pag ginagamit mo yung 4 wheels. Pero maganda rin naman ang 4 wheels. Kumbaga, hindi ka magbabalance. Ito, kakaliwa na tayo. Medyo malayo itong ruta natin na to.
Sa tingin ko, abutin ito ng mga 60 kilometers. Itong ginawa nating ruta na to. Sana makarating ang Rush e-bike sa bodega natin. In-steady ko lang siya sa number 2 para matipid siya sa battery, hindi siya ganun kalakas. Although ang takbo niya, may control din. Malakas yung hangin, yung kontra ng hangin sa atin kasi nagbabago yung speed niya. Battery volts natin is 59. Bali, kanina is 63. Nag-start tayo ng 63. Bali, may 4 volts na nawawala sa kanya. Ito na yung SNR Baliwag. Nakita nyo naman, napakalayo na mararating natin. Parang naliligaw na tayo Parang nasa ibang probinsya na tayo. Country roads, take me home. Ang layo! McDonald's dito Mag-stop over muna tayo. Yeah, boy. Maintain lang natin yung takbong ganito para hindi siya gano'ng malakas sa battery. Kaya kung titignan mo yung salamin niya, inside mirror niya, tsaka yung windshield. Yung windshield, kita mo lahat wide yung nakikita mo. Tapos yung side mirror niya, kita mo yung nasa likod mo. Visible na visible yung mga nasa likod mo. Tapos yung panel board, kitang-kita mo. Nakita ko na yung McDo. Ayun, stop over muna tayo sa McDo. Wait for it. Here it comes. Almost there. Okay, mga e-bike, tapos na tayo magmerienda sa McDonald's. Ngayon, diretso na tayo ng bodega. Tatawid tayo ng Baliwag, Ulilan, Malolos, Siginto, Bulak-Bulacan. Try natin kung makakauwi tayo ng bodega. Tingnan natin kung maaabot tayo ng bodega. Pag ito nakaabot ng bodega, talagang sulit na siya. Malayo nararating niya. Parang probinsya na to Wala na ako nakikitang bahay Dire-diretso lang tayo. Ito, bypass to. Bali, Ulilan, pagdaan tayo ng Kalumpit or Apalit. Yun, madadaanan natin ng Malolos branch sa tapat ng CEU. Sa mga lahat ng bibili ng Rush e-bike, available na po ito sa lahat ng branch ng Scooter City. Nakita nyo naman kung gaano nyo kasulit gagamitin ng Rush e-bike. Importante sa e-bike na malayo yung nararating niya. Medyo nang palayo yung biyahe natin Pero siguro kakayanin ng Rush e-bike. Ito yung NLEX papuntang Manila. Kaso hindi tayo pwede mag-NLEX 3 wheels lang tayo. Bruh.
Hindi po talaga pwede dahil e-bike po tayo. Actually, medyo malayo pa yung biyahe natin eh. A few moments later. 58 yung voltmeter. Yung 54 dito, 15%. Sana makasurvive tayo. Sana makasurvive tayo. I got you, homie. Let's go. Ito, papasok na tayo na kalumpit. Sa speed 1 lang tayo eh. Kaya ganito lang siya kabagal eh. Ngayon natin sa number 2. Oh, lumalabas na 55. Pero tumulin siya mga kaibay. Tingnan natin, sasagad natin to. Honest review lang po tayo mga kaibay. Kung hanggang saan naabutin ang isang 1 full charge ng Rush e-bike na may battery 60 volts, 32 ampere. Nakikita na natin yung 56. Yung 54 kasi, 15% na lang yon. Sana, umabot tayo sa Malolos branch. Pero malayo pa rin yun eh. Pero ang sarap niyang gamitin mga ka-e-bike. Friendly siyang gamitin. Yung takbo niya, hindi ka mabibigla pag ginamit mo yung throttle. Hindi siya nagwa-wild, hindi siya aggressive. Please, Malolos branch. Kailangan umabot tayo doon. Nakikita ko na yung 56 volts eh. 57, 56. Naman, 56. Huwag kang magbabago. Medyo malayo pa rin yung tatakboy natin. Ito yung ginagawang train papuntang Angeles. Malolos to Angeles. Siguro naman makakarating kami sa Malolos branch. Pero gusto ko siyang malobat eh. Para talagang makita natin kung gaano katagal talaga yung kalayo yung natakbo ng isang 1 full charge eh. Ayoko magpa-rescue, magpapalit ng battery. Dapat to, malobat natin to, yung hihinto siya. Kasi mga yung video natin hindi yung hihinto eh. Kumbaga, kaya ng battery yung layo ng tinakbo. Eto, nilayuan natin. Kaya, eto, napasubo tayo sa battery. Wow! Parang makakauwi kami ah. Sige, tatry natin malobat para malaman natin kung hanggang saan pa makakatakbo yung 55. Pero malayo pa rin ang Bulacan dito. Sa tingin ko yung 50 kilometers, pasok talaga. Pasok siyang gamitin yung 50 kilometers. Mga e-bike, yung e-bike na 3 wheels, kung kami po ang tatanungin nyo from Scooter City, ano po siya, low maintenance po yung mga ganitong 3 wheels. Unang-una, 3 gulong. Pangalawa, wala siyang rack and pinion na masisira. Bearing lang sa manubela yung pwedeng masira sa kanya sa katagalan. At hindi basta-basta nasisira yung pinaka-bearing sa manubela. Na lang po ang voltmeter niya. Nasa 15%. Sa tingin ko, hanggang Scooter City Malolos na lang tayo. At least, tinaray natin kung gaano kalayo ang nararating ng isang 1 full charge ng Rush e-bike. Almost no bar na yung pinaka-bar dito sa battery. Halos wala nang laman. Ito mga e-bike ko. Tabi lang po tayo. Sabi ko lang po. Dapat po ang mga e-bike laging nasa tabi lang tayo. Para hindi po tayo maka-epekto sa traffic. Kasi mabagal nga po yung e-bike. Pagka gumitna ka, magkokos po siya ng traffic. Kaya kayo mga ka-e-bike, sa gilid lang po tayo. Kung sakaling malubag sa medyo gitna, saka pala tayo pwede pumasok.
Doon naman po sa mga nagdadrive ng mga sasakyan talaga, pagbigyan nyo naman po yung e-bike. Tatabi naman po siguro yung mga yan. Huwag po nating git-gitin dahil hindi po nila kaya na sumabay sa mga malalaking sasakyan. I-surrender na natin kay Malolos branch para madala sa bodega. Pero iba pa rin yung battery, mataas yung ampere. Kahit na lobat siya, may malakas pa rin yung power niya. Mga e-bike, yung isang full charge ng battery ng 60-32 ampere battery. Hanggang dito lang tayo sa branch ng Malolos ang inabot. Yung pinaka from bodega ng San Francisco, Bulacan, up to dinaanan natin yung Giginto, Plaridel, may Toyota, dumiretso tayo ng Baliwag. Tapos kumaliwa tayo ng bypass Baliwag hanggang Kalumpit, hanggang Malolos. Yun lang po yung inabot niya. Ang kilometers po siguro niya is 50 kilometers. Ngayon, bali nag-refill kami ng battery dito sa branch ng Scooter City. Naglagay kami ng 60-20 para makabalik kami sa bodega ng Scooter City. Sige po, maraming salamat po. Dala po kami ng bodega ng Scooter City. A few moments later. Magandang araw po mga ka-e-bike. From Scooter City po, Darius. Meron po tayong i-demong e-bike sa video na to. Ang Rush e-bike. New Rush e-bike na release ng Scooter City ngayong 2025. May mga pagbabago po sa kanya doon po sa dating Rush na nirelease namin ng 2024. Ngayon 2025 po, marami pong features na binago sa kanya at in-upgrade po namin ang specs po ng Rush. Ang Rush e-bike po, pinakita po namin sa video kung gaano po kaganda kung gagamitin niyo po itong Rush e-bike. Almost 45 kilometers po ang tinakbo niya in one full charge. At yung hatak po niya, mararamdaman niyo po, napakalakas ng hatak niya. At ang napaka-smooth po nung pagka ginamit niyo po yung throttle, yung pinaka-gas po, makikita niyo yung pinaka-na-drive niya. Wala po siyang aggressive. Kumbaga, saktong-sakto po yung throttle niya. Kung makikita niyo, napakaganda ng combination ng kulay na ginamit ng Scooter City. At yung pinaka-windshield po niya, lumapad. At ito po yung tempered glass. Meron siyang automatic wiper. Ito pong automatic wiper na to, kung mapapansin nyo, pagka in-on mo siya, kahit dyan mo siya, kahit dito mo siya nahinto sa switch niya, bumabalik po siyang kusa rito sa pinanggalingan niya. Yun po ang isa sa features na binago ng Scooter City. At meron po siyang daytime running light. Pakita po namin sa inyo yung pinaka daytime running light. Pagka po wala po siyang headlight, nag-on po siya. Yung on po naman natin yung pinaka headlight niya. Ang headlight po na ginamit sa kanya is bulb type. Pero LED po lahat ng ilaw na to. Hanggang sa pinaka top light po is LED po siya. Kaya kahit po marami siyang ilaw na nakakabit sa Rush e-bike, matipid po siya. At ang kagandahan po sa pinaka headlight niya, meron po siyang low and high. Ito po, naka-high po siya at ilagay po natin sa low. Ang ginamit po na brake sa kanya is disc brake sa harapan at sa likod naman po ay drum brake. Meron po siyang alloy rim at ang size po ng kanyang gulong ay 300 by 10. Mga ka-e-bike, kung makikita nyo, ang pinaka ginamit na plastic dito is makunat po siya. Ang pinaka interior po ng Rush e-bike, kung makikita nyo siya is red ang pinaka loob niya. At ang ginamit po sa kanyang upholstery, makikita nyo, very premium po yung pinaka telang ginamit sa kanya. Maganda po siyang tingnan at I'm sure matibay po yung pinaka pagkakagawa po ng upuan ng Rush e-bike. At ang pinaka throttle po sa kanya, ang ginamit po sa kanyang throttle is tsura pa lang po mga ka-e-bike, mukhang matibay na. Pati po yung mga switches, maganda po siya. At meron din po siyang panel board na digital. Kung makikita nyo, meron po siyang sign ng P. Yan po yung isang features ng safety features. Lumalabas po yung letter P. Ibig sabihin po niyan, park po. Hindi po siya tatakbo kahit mapigan nyo po yung pinaka-throttle. Kasi naka-park. Pero once na gusto nyo siyang gamitin, ipe-press nyo lang po yung preno at mawawala po yung pinaka letter P, yung pinaka park. Lalabas po yung ready.
Nandito rin po yung 60 volts. Ito po yung voltmeter na nakalagay po sa Rush e-bike. Diyan nyo po makikita kung gaano pa po kalayo ang mararating nyo. Maliwanag po siya at kitang-kita nyo po siya. Nandito rin naman po anong number or gear ang pwede nyong gamitin sa pagtakbo nyo. Meron po siyang control na, nandito po yung control niya at nag-a-appear po siya sa panel board. Let's say number 1, number 2, number 3. Yan po yung pinaka-speed selector kung gusto nyo ng mabilis or mabagal lang. Bali, 3 preno po ang nakalagay po sa kanya. 2 po sa kamay at 1 po sa pinakapaa niya. Ang harapan po ay disc brake. Ito po yung pinaka-throttle niya para tumakbo. At ito naman po yung preno sa likod at preno sa harapan. Yan, dito po lahat yung mga switches na common na rin po parang sa motorsiklo, kagaya rin yung mga switches po na nakalagay dito. Meron po siyang electric fan at meron din po siyang trapal. Once na na-purchase nyo po ito, pre-trapal na rin po siya. Kung makikita nyo po ang pinakalikod ng Rush e-bike, napakaganda po ng likod niya. Kitang-kita po kayo sa dilim. Pag ginagamit nyo, yung pinaka-taillight niya, napakaliwanag. At ang ginamit po sa kanya na fender sa gilid ng Rush e-bike is plastic. Ito po mga ka-e-bike, maganda po ito. Hindi po malangit-ngit. Kumbaga, bagay na bagay po sa kanya. Ang specs ng Rush e-bike ay 60 volts, 72 volts po ang pinaka-controller niya. Pati po ang motor niya is 1,200 watts motor with 60 volts, 72 volts po na pwede nyong gamitin na battery sa e-bike na to. Maganda po yung ganong specs po. Hindi po siya 48. Bihira po yung mga naka 60, 72 kasi kung 60 volts po at gusto nyo siyang i-upgrade, palakasin, mag-a-add lang po kayo ng isang baterya. Hindi po siya ganong kamahalan pag nag-upgrade kayo ng battery ng Rush e-bike. Ang Rush e-bike is 53,000 po yung SRP niya. Sa cash price po, ibibigay po namin sa inyo ng 50,000 pagka po nag-like kayo and mag-subscribe na rin po kayo para ma-avail nyo po yung promo ng Scooter City. Ang Rush e-bike po is available na po sa lahat ng branches ng Scooter City na matatagpuan po sa Santa Maria, Bulacan. Katabi po siya ng Mateo Hospital, yun po yung pinaka-landmark niya. At sa Balagtas, Bulacan naman po, ang pinaka-landmark niya is katabi po siya ng BDO. Makikita niyo rin po doon yung Chowking, katapat ng Dunkin' Donut, yung Balagtas branch po. Ngayon naman po, sa Santa Rita, Giginto, Bulacan, meron din po kaming branch doon. Yun po yung pinaka-main namin. Kahilera po siya ng Agata Subdivision. Sa Baliwag, Bulacan naman po, sa ilalim po ng flyover, katabi po siya ng East West Bank, katapat po siya ng Shell Station sa pinakailalim po ng flyover ng Baliwag, Bulacan. At sa Malolos naman po, tapat po kami ng CEU Malolos, ang Malolos branch po. At San Fernando po, sa Sindalan po, Barangay Sindalan po, katapat po siya ng Victoria Court, mga ka-e-bike. Ang Rush e-bike, available na po yan sa lahat po ng Scooter City branch po, mga ka-e-bike. Pumunta na po kayo, come and visit po. Maraming salamat po.